Nako mga idol, magandang balita para sa San Antonio Spurs. Dahil ayon kay Shams Charania ng ESPN, nakatakda nang magbalik sa court si De'Aaron Fox para sa kanyang season debut ngayong Sabado ng gabi kontra New Orleans Pelicans. Malika, sources tell me Spurs star guard De'Aaron Fox will make his season debut on Saturday night at home against the New Orleans Pelicans. Matapos ang ilang linggong pahinga dahil sa hamstring injury, si Fox ay hindi nakalaro sa laban ng Spurs kontra Houston Rockets kanina sa NBA Cup. Ngunit itinuturing daw ito bilang ramp-up day, bilang paghahanda sa kanyang pagbabalik kinabukasan. Ito rin ang magiging unang pagkakataon ngayong season na muling magsasama sa loob ng court sina De'Aaron Fox at Victor Wembanyama matapos silang maglaro lamang ng 5 beses noong nakaraang taon bago ma-injure si Wemby. Matatandaan na kinuha ng Spurs si Fox mula sa Sacramento Kings noong Pebrero upang magkaroon ng isang veteran point guard na makakatulong sa paghubog sa batang koponan ng San Antonio. At kahit may mga tanong kung paano magsasabay sina Fox, Dylan Harper at Stephon Castle, pinatunayan ng Spurs ang tiwala nila sa kanilang star guard matapos siyang bigyan ng a 4-year max extension worth up to $228.6 million. Saktong-sakto rin ang pagbabalik ni Fox dahil kasalukuyang injured si Dylan Harper dahil sa strained left calf at inaasahang mawawala ng ilang linggo. Kayo mga idol, excited ba kayong makita ang unang tambalan ngayong season nina De'Aaron Fox at Victor Wembanyama sa San Antonio Spurs? Samantala, magandang balita pero may halong kaba rin para sa Lakers fans. Ayon sa ulat ni Ryan Ward ng LakersNation.com, ay questionable si Maxi Kleber para sa laban ng Los Angeles Lakers kontra Atlanta Hawks ngayong Sabado dahil sa oblique injury na patuloy pa rin niyang iniinda. Matatandaan na simula nang dumating si Kleber sa Lakers, ilang beses na siyang na-sideline dahil sa mga injuries, kabilang na ang kanyang naging setback nitong preseason. Pero ngayong questionable siya, ibig sabihin ay may tsansang makalaro o hindi, depende sa magiging kondisyon niya bago magsimula ang laro. Kung sakaling makabalik si Kleber, malaking tulong ito sa depensa at floor spacing ng Lakers, lalo na sa kanilang frontcourt rotation. Kilala si Kleber bilang stretch big na kayang magbigay ng rim protection at tumira mula sa labas. Eksaktong kailangan ng Lakers sa kanilang sistema ngayon. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba makakabalik na si Maxi Kleber sa wakas para sa kanyang unang laro ngayong season? Samantala, nagsisi na nga ba ang Dallas Mavericks sa pag-trade kay Luka Doncic na mukhang isa ito sa mga desisyong unti-unti ng pinagsisisihan ng Dallas Mavericks dahil ngayon ang Los Angeles Lakers ay nasa second seed sa Western Conference na may 7 panalo at 2 talo habang ang Dallas Mavericks naman ay nasa pinakababa ng standings na may 2 panalo at 7 talo. Kabaliktaran talaga ng sitwasyon ng Lakers. Ayon kasi sa paliwanag ng GM ng Dallas na si Nico Harrison, defense wins championship. Ibig sabihin, hindi sila naniniwala na kayang dalhin ni Luka Doncic ang Dallas sa kampeonato. Bukod pa dyan, naging issue rin noon ang pagiging out of shape ni Luka, kaya naging liability ito sa depensa. Kaya naman nitong off-season, nagpursige si Luka na magpakondisyon at magpapayat bilang paghahanda sa bagong yugto ng kanyang karera. Para palalo siyang lumakas sa depensa, nirecruit pa niya si Marcus Smart para turuan siya ng defensive techniques at mental toughness sa court. Obviously we got Marcus, so he's gonna teach you some things. But, you know, obviously that's gonna help a lot. At nagbunga nga ang lahat ng pagsisikap na iyon mga idol. Kahit si Marcus Smart ay nagulat nang makita ang improvement ni Luka, lalo na nang magkaroon ito ng 2 blocks at 5 steals. Habang si Rui Hachimura naman ay sumang-ayon na rin ng tanungin tungkol sa defensive improvement ni Luka. Ayon kay Rui, ibang level na ngayon si Luka pagdating sa depensa. Dagdag pa niya, mas vocal at mas aggressive na raw ngayon si Luka sa defensive end, kaya nga muntik na itong ma-foul out sa sobrang pagiging physical sa laban. Mr. Luka? Luka? Yes. No, yeah, he's trying to be more vocal, you know, compared to last year. You know, I can see the, you know, vocal on the defense, you know, he's trying to talk through, he's trying to be more physical, you know, more aggressive. You know, that's why he got his, he almost fouled out, literally. You know, I never seen him like that, but you know, he's trying to be more aggressive, you know, and that's what we need from him too, you know. He's taking it, so yeah, it's been great. Maging si Coach JJ Redick ay pinuri rin ang depensa ni Luka na bagamat minsan ay mabagal ang simula sa defensive sets, ay nagpakita naman ng matinding physicality at hustle. Sa kabila niyon, pinuri pa rin siya ni Redick lalo na sa 5 steals at 2 blocks na nagawa niya sa laban kontra San Antonio Spurs. Yeah, there's been a couple games where he's gotten off to a slow start defensively, just in terms of his physicality and engagement. But overall, I think it's been really good. And to have 5 steals and 2 blocks on a night when you're in foul trouble, you know, still staying active, still participating. Like there was nothing. There was a couple times, you know, he gets switched on to Wemby, he gets switched on to Castle. He's in a closeout with Vassell. There wasn't matador defense. He's still guarded, and that was huge. Sa naturang laro, nagrehistro si Luka Doncic ng 35 points, 9 rebounds, 13 assists, 2 blocks and 5 steals.
Isang all-around performance na nagpapatunay na hindi lang siya scorer kundi isa na ring defensive force ngayon sa Lakers. Kaya mga idol, kung magpapatuloy pa ang ganitong klase ng performance, malaki ang tsansang makuha ni Luka hindi lang ang MVP award kundi pati na rin ang Defensive Player of the Year. Kayo mga idol, sa tingin nyo nagsisisi ba ngayon ang Dallas Mavericks sa pag-trade kay Luka?